Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez para bigyan tayo ng update. Kaugnay po yan sa Bagyong Egay. Good morning Mr. Perez, at bilang unang katanungan, ano na po ba ang pinakahuling balita natin kaugnay dito sa Bagyong Egay? Magandang umaga rin, Jessie. Patuloy ngang binabaybay ng Bagyong Egay itong karagatan dito nga sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Kung mapapansin po natin dito sa ating latest satellite imagery, yung kaulapan na dala nitong Bagyong Egay ay tumatama na dito sa silangang bahagi ng Tugigaraw at maging sa silangang bahagi rin ng lalawigan ng Isabela. Napanatili ni Egay yung kanyang lakas. Ito ay nasa around 95 kilometers per hour pa rin. Ang pinakamalakas na hangin to malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman ng hangin umabot na hanggang 120 kilometers per hour. Naging mabagal ang pagkilis nitong nakaraang magdamag, kaya posible pa rin itong tumama sa ilang bahagi ng Northern Luzon ngayon ng umaga. At Mr. Perez, kagabi nga ay naglandfall na itong si Bagyong Egay. Anong oras po ba ito naglandfall? At nabanggit nyo kanina ay posible itong maglandfall muli. Anong oras din po natin inaasahan ang pangalawang landfall nito? Yung pinakang eyewall nitong nitong Bagyong Egay ay tumama na po dito sa may bandang Palanan, Isabela, alas 10 ng gabi kahapon po. At sa mga oras nito ay bahagyan na namang kumilos ang pinakang tinatiyan nating sentro nito dito nga sa may karagatan sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon, at posible ng magiging mabagal ang pagkilos nito, babaybayin yung coastal areas nitong Hilagang Luzon, particular na po dito sa may bandang Isabela and Cagayan area, at posible ngang tumama dito sa may bandang northern part of Cagayan ngayong umaga. Ulitin lamang natin, ito nga si Bagyong Egay ay tumama nga po yan kagabi sa ating sa kalupaan ng Palanan, Isabela, at posible pa rin itong maapektuhan ng coastal areas ng mga karatig lugar. Kaya naman kung maaari, iwasan muna ang mamalaot sa mga susunod na oras o hanggang sa lumabas na nga ito nga si Bagyong Egay. At Mr. Perez, ngayon po ba nadagdagan yung mga lugar na nasa ilalim ng public storm warning signals? Jessie, napanatili pa rin yung mga lugar na may public storm warning signals number 2 and 1 as of 5 a.m. this morning. Makikita natin ang listahan ng areas or mga lalawigan: Kalinga, Apayao, Isabela, Quirino, Northern Aurora, Cagayan, Babuyan Group of Island at Calayan Group of Island. Public storm warning signal number 2 pa rin po. Habang signal number 1 naman nakatasa na titirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Ilocos Norte at Batanes. So ito po yung mga lalawigan na currently may public storm warning signals number 2 and 1, at inaasahan natin na direkta nga maapektuhan ng Bagyong Egay sa mga darating na oras ngayong araw nito. Mr. Perez, sa paglabas naman po o sa inaasahang paglabas nito nga si Bagyong Egay ay siya naman pagpasok na isa pang bagyo mula po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung mayroong international name na Chanhom. Ano po bang dapat natin asahan mula dito? Sa ngayon ay inaasahan natin posibleng magpaibayo rin ng habagat ang bagyong si Chanhom once pumasok ito ng ating area of responsibility sa Martes ng gabi or sa Miyerkules ng umaga. Katulad nitong Bagyong Egay na nakikita natin dito na malawak ang kaulapang dala, yung pinag-ibayang habagat umaabot po dito sa Southern Luzon kasamang Metro Manila at sa Kabisayaan. Inaasahan din natin na halos parehas na senaryo. Pagpasok ni Chanhom, magpapaibayan ng habagat at makakaapekto rin sa nakararaming bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan simula sa Tuesday ng hapon. Mr. Perez, dito naman po tayo sa Metro Manila. Ilang araw na po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. Tanong ng marami, kailan po ba mararanasan ang pagganda naman ng panahon? Well, gaya nga nabanggit natin kanina, Jessie, pinag-iibayo ng yung habagat ng Bagyong Egay at sa darating na linggo or this coming weekdays ay posible naman pumasok si Chanhom at pag-iibayuhin din yung habagat, maapektuhan pa rin ang nakaraang bahagi ng bansa including Metro Manila. So, ang nakikita nating posibleng senaryo, magiging maulap po sa Metro Manila sa mga darating na araw, magkakaroon ng mga mahina hanggang sa tamtamang pag-ulan, at depende pa rin po sa magiging pagkilos nga nitong Bagyong si Chanhom kung mas dadami inaasahan nating paulan dito sa Metro Manila kumpara sa light to moderate na initially ina-anticipate natin. Sa atin po mga kababayan na will be engaged into any outdoor activity dito sa Metro Manila at sa mga papasok nating kababayan sa darating na linggo or this coming week ay magdala pa rin po ng mga pananggalang sa ulan, payong, kapote para sa mga bata at as much as possible avoid unnecessary outdoor activities.
Ayan po, no? So Mr. Perez, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano po bang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Jesse, dito nga sa may bandang Cagayan Valley, Kalinga, Apayao, at sa Aurora, sa mga lalawigan ng Ilocos, maging sa Nueva Ecija at sa natitirang bahagi ng Cordillera, ay makakaranas pa rin ng masungit na panahon. Maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa mga coastal areas dahil nga sa patuloy ng paglapit or pagbaybay nitong bagyong Segay dito sa karagatan na malapit sa Northern Luzon. Samantala dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Katimugang Luzon at sa buong Kabisayan, asahan pa rin natin yung mga light to moderate rains, bunsod naman ng pinag-ibayong habagat. Pati na rin dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, basically, magandang panahon, mainit, malinsangan, subalit meron pa rin tayong mga inaasang isolated thunderstorms, lalo na sa dakong hapon na gabi. So ayan po sa mga residente sa mga nabanggit na lugar na makakaranas ng mga pag-ulan, patuloy po tayo mag-monitor sa kondisyon ng panahon dito lamang sa Panahon TV. Maraming salamat po Mr. Perez at dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nagdadala po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo, 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.